Dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulang nararanasan na dulot ng Southwest Monsoon o habagat apektado rin ng pagbaha ang mga barangay at kabahayan na nasa low-lying areas sa bayan ng Binmaley. Ayon sa naging panayam kay Armenia T. de Los Angeles, ang siya namang officer in charge ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa naturang bayan na wala pa namang naitatalang evacuees o nagsilikas ng mga residente dahil hindi pa naman ganoon kataas ang pagbaha. At itinataas na lamang ng mga residente ang kanilang gamit sa matataas na lugar upang hindi mabasa gaya na lamang sa Barangay Kanawalan, Linok, Gayaman, Kamalay at iba pang mga nasa low-lying areas. Dagdag pa niya na tuloy-tuloy naman ang kanilang monitoring sa kanilang lugar at ang koordinasyon sa mga barangay officials para sa mga importanteng impormasyon at abiso. Gayon din ang kanilang pag-alerto para sa paggawantay sa baybayin ng lugar kung saan mahigpit na ipinagbabawal muna pansamantala ang mga mangingisda na pumalaot at ang mga beachgoers. Sa ngayon naman ay natiling kalmado ang alon ng baybayin at natili rin silang alerto para sa mga sitwasyon. Eto ngayon po, kasalukuyan po, nakakaranas po tayo ng matinding pag-ulan dulot ng southwest monsoon or kaya yung habagat. So yun po yung nagkokos ng flooding sa mga several barangays po sa ating bayang Binmaley po. Ng matinding pagbaha. Number 1 po sa Kanawalan. Yun po yung sa boundary ng may Kanawalan at Karael. Then sa may Linok, Barangay Linok, Barangay Gayaman, Barangay Kalit, Kamalay, Santa Rosa, Tumbor, part ng Papagayan, part ng Parayaw, Riverside ng Balogo, Riverside ng Basing, sa may Dulag, part din ng Dulag, dito po sa may Salapingaw, Calaucan Dopo, Calaucan Sur, dito sa may dike ng Poblasyon, sa may Luna Street, and din po sa dike ng may Malindong, Baybay Polong, Calaucan Norte. Yan po yung mga ano po. Hanggang knee-deep na naman. Knee-deep, yung iba gutter, at ankle deep yung iba po. So, hindi pare-parehas. Wala naman po tayo na itatalang evacuees, although kagabi, nung andito po kami sa Operation Center, nag-monitor naman po kami mula 10 p.m. hanggang 2 a.m. So far naman po, nakita na po namin naman na controlled naman po yung yung mga tao, although lubog sa bahay yung mga kabayan nila, ayaw naman po nilang magpa-evacuate. Pero nung tinatanong din namin yung mga ibang nakabukas na mga barangay center nila, nandun naman po yung mga barangay officials naman mo. Nakatutok naman po sila sa kanilang mga constituents. Siyempre, ang barangay naman, sila po muna talaga yung unang bibigay saklolo sa kanilang mga kabarangayan kasi sila naman po na yung nasa ground zero. Pero diretso naman po ang monitoring dito sa MDRRMO. 24/7 naman po dito, laging nakabukas lang po naman. Yes po naman, passable naman po yung ang ating daanan po. Sa baybayin naman, okay naman sa baybayin, hindi masyadong maalon. Okay lang naman sila dyan sa ating coastal road. Tapos pinayuhan na rin as well yung mga mangingisda na hanggat maaari, huwag muna silang maglalayag. And ito na lang po paalala na itong nararanasan natin na dulot ng yung lakas ng ulan at the same time yung sa pagbaha maging ang prioridad ang pangunahing prioridad namin is ang kainyong kaligtasan. So sila naman po dapat maging alerto sila, laging makikinig sa mga news kung ano po yung mga warnings sa mga makikinig sila sa social media, sa mga radyo kung ano po yung mga babala. And also, pag-ingatan din na nilang kanilang mga gamit sa bahay kung may incident na flooding po, pagbaha, mataas na pagbaha. Kasi hindi po natin alam kung kailan po magre-release yung sinukalan yun sa dam din natin sa San Roque, nasa critical level na rin as well. So, yun na lang po, mag-iingat po sila at
andito lang naman po kami 24/7. Alam po nila yung hotline namin na tumawag lang po sila dito in case na gusto nilang magpa-evacuate po, ma'am. Live na rito sa bayan ng Dimani para sa programang Bombo Hanay Dito. Patrol ng tulong Bombo Irish Cano nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio. Bombo!